Praise the Lord. Yan. So, bago po tayo magsimula, let's all bow our heads in prayer. Father God in heaven, you are the author and finisher of our faith. And once again, we are here, Lord. We come together to be strengthened by your word. For faith comes by hearing, and hearing the word of God. Panginoon, let our hearts be receptive and our minds be alert. Give us, Lord, your revelation, your fresh revelation sa amin, Panginoon. Bigyan mo kami ng mensahe, hindi lang, Panginoon, upang kami ay madagdagan ng kaalaman, kundi kami ay mabago ng iyong salita. And let your presence fill us and satisfy the deepest needs of our soul. Puspusin mo kami, busugin mo kami ng iyong presensya. Samahan kami ng Holy Spirit. Holy Spirit, be our teacher this morning. Open the hearts of your people and change our minds, our lives, and our walk with you. Teach us, Lord God, what it means to have faith. This is all we pray. In Jesus Christ's name, amen and amen. So, we've been learning what it means to stand firm in our faith in Christ. And for the past weeks, ay pinag-aralan po natin ang patungkol sa pananampalataya at kung paano ba ang pananampalataya ay dapat nagpapatuloy. At ito man po ay mayroong mga challenges. Paano kapag yung ating mga panalangin ay hindi sinasagot, kapag yung mga tao sa paligid natin ay lumalayo na sa Panginoon, ano bang klaseng pananampalataya ang dapat meron tayo? And today, Hebrews 11 gives us another example of what an anchored life looks like. Okay, so last week, if you're here, we talked about, sino pinag-usapan natin last week? Abel, yan, si Abel. Okay, and ngayon po ay we'll be studying the life of Enoch. And what's interesting sa buhay po ni Enoch is that the Bible doesn't tell us, katulad ni Abel, wala siyang masyadong parang recorded na bibliography o yung kanya naging buhay. Wala sinabi ang Bible masyado tungkol kay Enoch. Hindi natin alam anong trabaho ni Enoch, hindi natin alam sino yung mga nakasama niya, ano yung hobbies niya, ano yung tsura ng bahay niya, or anong favorite food niya, anong favorite color niya, gaano kaya kayaman to si Enoch, gaano kaya kasikat itong si Enoch, we don't know, but there's something the Bible wants us to remember about Enoch. At, by the way, dalawa lang na tao sa Bible ang hindi nakaranas ng kamatayan. Isa na doon si Enoch, yung isa si Elijah. Because they were taken by God. No? So hindi sila namatay, kinuha sila ng Panginoon. They were raptured. No? And makikita natin sa Bible, isa sa nag-define sa buhay ni Enoch is that he walked with God. Everybody say, walk with God. Yan. Basahin natin Genesis 5:24 muna before we go to our text. Sabi ng Genesis 5:24, Enoch walked with God, and he was not, for God took him. God took him away. Ibig sabihin, hindi siya namatay, kinuha siya ng Panginoon. And in Hebrews 11 verse 5 to 6, that will be our text this morning. Hebrews 11 verse 5 to 6, ang sabi po ng Bible, by faith Enoch was taken up so that he would not see death. And he was not found because God took him up. For he obtained the witness that before his being taken up, he was pleasing to God. And without faith, it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who seek him. So by faith, Enoch was taken up. Hindi, sabi doon, he did not see death. And then, binigay ng author ng Hebrews yung reason. Kasi, he pleased God. That's the reason.
So that's it. That's his testimony. Enoch walked with God. And I wonder kung tayo kaya, isa-summarize ni Lord ang buhay natin in one sentence. Yung naging buhay mo dito sa lupa, kung isa-summarize ni Lord in one sentence, ano kaya sasabihin ng Diyos? He was successful. He was talented. O siguro siya ay naging matagumpay sa buhay, naging mayaman sa pagninegosyo. Marami siyang mga fans, naging sikat siya. Kinilala siya ng maraming tao, naging famous siya, naging popular siya. O maraming maraming humahanga dyan, siya yung pinakapogi sa kapalaran, parang gano'n. O siya yung pinakamatalino. Marami siya na-accomplish sa buhay. Ganda naman, no? Pero ang ganda nung kay Enoch. Ang sabi ng Diyos, He walked with me. Yun lang. Yung pinaka-summary ng buhay ni Enoch. Because at the end of our lives, that may be the most important thing na po pwede nating makamit o po pwedeng masabi tungkol sa atin. Maganda naman, no, nakasulat nakatatak sa isip ng mga tao. Pagka inaalala nila yung buhay natin, talaga malapit yan sa Diyos. Si Enoch, ganon. At nakalagay pa sa Bible. No, kasi alam niyo po, pwede naman tayo maging successful tapos hindi tayo lumalakad kasama ang Diyos. Pwede kang maging mayaman na malayo sa Panginoon. Pwede tayong maging sikat, talented sa church. Pwede naglilingkod tayo sa church, nangangaral tayo ng salita ng Diyos. Pwedeng preacher tayo, leader tayo, worship leader tayo. Alam natin ang lahat tungkol sa Bible and still not walk with God. But Enoch's life gives us a picture of something deeper. So hindi niya lang basta kilala o alam ang mga bagay tungkol sa Diyos. Lumakad siya kasama ang Diyos. And Hebrews tells us how. Nasa verse 5. By faith, Enoch was taken up so that he would not see death. And he was not found because God took him up. For he obtained the witness that before he is being taken up, he was pleasing to God. So Enoch walked with God by faith. Amen? So what does Enoch's faith teach us today? Yan po yung tema ng pag-aaral natin. And I've entitled our message this morning. Paki-flash. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Faith that walks with God. Yan. Yung faith na lumalakad kasama ang Diyos. Familiar ba kayo sa kanta na Friend of God? Diba? Kinakanta natin yun, I am a friend of God. Diba? Ako ay kaibigan ng Diyos. Kapag kaibigan mo ang Diyos, you have a close relationship with God. Kagaya ni Enoch, we must be walking with God too. Okay? So ano bang matututunan natin ngayon? Okay? What does Enoch's faith teach us? Again, our text is in Hebrews chapter 11, verses 5 to 6. At kung isa-summarize po natin yung mensahe ngayon, today's message would be about real faith. So ito yung bigay-idea natin, bibigay ko na para yung mga gusto na umuwi na kayo. Okay? So ang bigay-idea natin is, real faith walks with God even when the world walks away. Ibig sabihin po, sa buhay natin, hindi laging yung mga tao sa paligid natin kapareho natin ang gustong gawin. Paano kapag yung mga mahal mo sa buhay, yung mga magulang mo, yung kamag-anak mo, yung mga kaibigan mo, ay tumalikod na at lumayo na sa Diyos? Yung pananampalataya mo ba magpapatuloy pa rin? Yun po ang ibig sabihin ng tunay na pananampalataya. Real faith walks with God even when the world walks away. So let's study Enoch's life and see what walking by faith does to us. Ano ba nagagawa nito? What does walking by faith or living by faith does to our lives? Number 1, faith transforms the way we live. So basahin natin ulit yung verse 5. By faith,
Enoch was taken up so that he should not see death. So notice yung two words, by faith. Everybody say, by faith. So ang Hebrews 11 is not primarily about a list or list of impressive people. May listahan kasi dito sa chapter 11 ng mga pangalan ng mga tao sa Bible na kinomend, no? Actually, hindi naman maraming tao sa Bible, pero itong mga nakalista dito ay mga pangalan ng tao na hindi naman sila impressive na mga tao, hindi naman sila perfect na mga tao. It is actually a testimony of what God can do through ordinary people who trust Him. So itong mga tao dito in Hebrews chapter 11 are just ordinary people like you and me. Pastor, nagkakamali ako, hindi ako perfect. Yung mga nandyan sa Hebrews chapter 11, magagaling kasi yan sila. No, kagaya natin sila. They were just ordinary people. Hindi sila talented, hindi sila special, hindi sila ganun ka mature, at hindi sila ganun ka talagang, hindi ako kagaya pastor ni Enoch. Iba kasi si Enoch, he walked with God. Ako hindi ko kaya yun. Sa iba ako nag-walk. Kung saan ako nagpupunta. No, Enoch was just like us. Ordinary men and women. But, kagaya ni Abel, kagaya ni Enoch, kagaya ni Noah, ni Abraham, ni Moses, they all lived by faith. They lived trusting God. Si Abel, he offered by faith. Remember that last week? Noah, he built the ark by faith. Abraham obeyed God by faith. Si Moses, he chose to lead the Israelites by faith. And Enoch, ang sabi ng Bible, Enoch walked with God by faith. But to understand kung bakit ito ay nakakamangha, we need to go back to Genesis. Genesis 5 is basically a genealogy. So let's go back to Genesis chapter 5. So kung pupunta po kayo ng Genesis chapter 5, okay? Kung pupunta po kayo ng Genesis chapter 5, unang-una, kailangan may Bible kayo. Kasi hindi kayo makakapunta doon kung wala kayong Bible. May Bible po ba tayo? Yan. Okay. Sige. Andiyan na po ba kayo? Say amen, yung mga nandyan na sa Genesis 5. Okay, sa mga nagbabasa, sa mga may Bible, ano yung napapansin nyo na nakalagay dyan sa Genesis chapter 5? Yan ay listahan ng mga generations of Adam. Sabi yun, this is the book of the generations of Adam. On the day when God created man, He made him in the likeness of God. He created them male and female, and He blessed them and named after mankind. Tapos later on, pagdating sa chapter 5 verse 3, when Adam lived 130 years, he fathered a son in his likeness, according to his image, and named him Seth. Tapos, sunod-sunod, pababa ng pababa. Kaya nga si Enoch ay sabi according to other scholars, he was seventh of Adam. Meaning, si Enoch, yung kanyang great-great-great-grandparent ay si Adam. Okay? So, kita niyo yung genealogy. Yan yung listahan ng mga lahi nila. Okay? So, name after name, tatay, eto anak ni at nabuhay siya ng ganitong edad. He had other sons and daughters, and then he died. Another person, nakalagay doon, nabuhay siya, and he lived for how many years, and then he had children, and then later on he died. Paulit-ulit. Nabasa niyo ba? Nakita niyo? I don't know kung nakapagbasa kayo ng Genesis, pero yung mga, usually, yung mga ganitong mga anak ni ganito, ini-skip to, hindi na to binabasa ng iba. Ay, boring naman yan. Dito lang tayo sa may kwento, di ba? So, pero may something interesting dito. Paulit-ulit yung rhythm at yung pinaka-pattern. Nabuhay siya, naging anak niya si ganito, nabuhay siya ng ganitong edad, nung ganitong edad, naging anak niya si ganito, and then namatay siya. Paulit-ulit yung pattern. It's almost like a, parang graveyard. Kasi diba sa libingan nakalagay yung kailan ka pinanganak, tapos kailan ka namatay. Pero pagdating natin dito kay Enoch, verse 21,
Ay, nandun pala si Enoch. Sabi, now Enoch lived 65 years and fathered Methuselah. So after 65, tsaka lang po siya nagkaanak. Sa mga senior po dyan, may chance pa po. Hindi, joke lang. Iba kasi noong time nila eh. So si Enoch ay 65, tsaka lang po siya nagkaroon ng anak. At yung anak niya po ay si Methuselah. And then after noon, verse 22 says, then Enoch walked with God 300 years after he fathered Methuselah, and he fathered other sons and daughters. So all the days of Enoch were 365. Enoch walked with God, and he was not, for God took him. By the way, yung anak pala ni Enoch ay si Methuselah. Siya yung may hawak ng Guinness World Record ng pinakamatandang tao in the history of the Bible. So, nagbibilib tayo, no? Yung mga taga-China o mga taga-probinsya, nabuhay siya, 120 years. Pambira, pag tinapat mo kay Methuselah, sasabihin ni Methuselah, sanggol. Batang-bata, di ba? Wala, bata yan, di ba? Bakit? Si Methuselah ay nabuhay ng 969 years old. Sino gusto ng 969 years? Nanay Flor, mahirap yun. No? Okay, so siguro sila, nagbibinata sila, bandang 500, mga ganun. Puberty pa lang yun, no? Tapos yung mga nila, yung mga 200 years old, anak, kabata-bata mo pa, ganyan ka na. 200 years. Anyways, so, makikita natin, si Enoch ay nabuhay for 365 years. Pero, something happened after niyang maging tatay kay Methuselah, nung siya ay 65. Okay? He became a father to Methuselah when he was 65. And then after nun, verse 24 said, Enoch walked with God, and he was not, for God took him. So, something changed. Enoch walked with God after. So simula, nung 65 si Enoch, siguro doon pala siya nakakilala kay Lord. So there was a turning point. Kaya po, kapag meron dito, mga ini-evangelize natin, mga matanda na ako para lumapit pa sa Diyos, hindi pa po hulian lahat. Si Enoch nga, 65, no, nakakilala kay Lord. So nagkaroon po ng turning point, nagkaroon ng pagbabago ng direksyon ng buhay ni Enoch. Nagkaroon ng transformation ang buhay ni Enoch. So we don't know every detail of what really happened sa buhay at sa puso, sa pagbabago ng buhay ni Enoch, but the scripture makes something clear. Enoch's relationship with God became the defining reality of his life. Yun na yung naging buhay niya. Yung kanyang relationship sa Diyos. Doon na siya nakilala. Wala na siyang ibang ginawa kundi ang lumakad kasama ang Diyos. And that's what real faith does. Faith is not something na sinasabi lang natin, may faith ako kay Lord. Faith changes the direction of your life. Amen? That's why faith transformed the way we live. Hindi po ito basta sinasabi lang natin. Faith is not just information, faith is transformation. So may mga tao kasi na ang dami nilang alam tungkol sa Diyos. Lumaki sila sa church, they know the Bible, but they don't walk with God. Pwede kasing alam mo ang Bible, pwedeng alam mo ang mga verses sa Bible, pwedeng umaattend ka sa church, you can be listening to sermons, you can be joining a D group, you can be serving in the ministry, and you can even talk about Jesus all day. But the question is, yung ibang pinaniniwalaan, yung ibang sinasabing pinananampalatayanan mo, binago ba nito ang buhay mo? Kaya nga, pagka may mga tao na, minsan sa church, marami siyang alam sa Bible, malalim siya. Teka muna, hindi rin natin pwedeng sabihin na gano'n eh. Hindi dahil marami siyang alam sa Bible, malalim siya. Ang tanong, yung buhay ba niya ay lumalakad kasama ang Diyos? Kasi ang biblical faith po ay hindi lang basta sinasabi mong naniniwala ko nag-exist ang Diyos. That's not just, hindi lang yun ang definition ng faith. Ang biblical faith ay
naniniwala ako sa Diyos, kaya magtitiwala ako sa pangako niya, sa utos niya, sa kalooban niya, susunod ako sa Kanya hanggang sa ako ay mamatay. And that's why James tells us, faith without works is dead. Hindi dahil yung works natin ang nagsisave sa atin, works does not save us, but genuine faith will always produce an obedient life. So pag sinasabi mong, I trust God, pero namumuhay ka na parang hindi naman katiwa-tiwala ang Diyos. Sinasabi mo, nagtitiwala ka sa Diyos, pero pag tinignan yung buhay mo, parang wala ka namang Diyos na pinagtitiwalaan. Something is wrong. Sino po dito naniniwalang banal ang Diyos? Kung naniniwala kang banal ang Diyos, pero hindi mo naman dinidesire na maging banal kagaya ng Diyos, may mali. Kung sinasabi mong naniniwala kang si Jesus ay Panginoon ng buhay mo, pero hindi mo naman sinusurrender ang buhay mo sa Kanya, something's wrong. Because faith transforms the direction of our life. Tingnan niyo po si Enoch. Pastor, kasi ang hirap naman po mabuhay sa panahon natin ngayon. Ang dami na kasing distraction, yung mga kabataan ngayon. Kaya talagang mahirapan talaga sila. No, si Enoch, he did not live in a perfect world. Alam niyo ba si Enoch ay nabuhay bago mangyari ang flood? Bago mangyari ang great flood, nabuhay si Enoch. Which means, during nung time ni Enoch, yun marahil ang pinakamasamang era. Actually, pangalawa na lang, yung pinakamasama yata sa panahon na natin ngayon eh. Pero nung panahon ni Enoch, yun na siguro ang pinakamasamang era ng mga tao. Kasi kinailangan ng Diyos gunawin ang buong mundo. Kinailangan ng Diyos gunawin ang buong mundo, ang buong sanlibutan para lang, ang buong mundo, ang buong daigdig, para lang ma-restart ulit. Dahil sa sobrang sama ng ginagawa ng mga tao. So Enoch lived in a wicked generation. He lived before the flood, and Jude tells us that Enoch actually prophesied against the ungodliness of his generation. Ibig sabihin si Enoch, after 65, that's the moment where he walked with God. Hindi lang siya basta lumakad ng may malapit na relasyon sa Panginoon, hindi lang siya basta naging close kay Lord, he walked with the Lord, but he also preached to his generation. Jude 14-15 says, Behold, the Lord comes with 10,000s of his holy ones to execute judgment on all and to convict all the ungodly. So he lived among ungodly people. Nakita niya sa paligid ang kasalanan. He saw rebellion. He saw people rejecting God. And yet, he walked with God. So hindi, kailangan maintindihan natin, hindi excuse na yung mga kasama ko po kasi, o yung mga kasama kasi ng anak ko, talagang iba na yung generation. No? Pastor, it's so hard to follow Christ today. Napakaraming mga opposition, parang i-reject ka, ganito, this and that. Yes, it's difficult. The culture is confusing. Ang temptation nandyan, kaliwa kanan. Ang social media ay patuloy tayong ine-expose sa mga corrupted na mga ideology. Yung workplace natin, pwedeng toxic din at pinipressure tayo na mag-compromise. Pwedeng yung mga kaibigan mo, ini-encourage ka na mag-participate sa mga bagay na hindi mo naman na dapat ginagawa. Yes, pwedeng sabihin sa iyo ng mga tao sa paligid mo ngayon na ang Bible, hindi na yan relevant, outdated na yan. But listen, our generation is not the first difficult generation. Enoch lived in a wicked generation too. And yet, he walked with God. Meaning, hindi dahil, Pastor, kasi yung mga katrabaho ko, Pastor, kasi yung mga classmates ko, yung mga kaibigan ko, nadadala nila ako. Hindi ka nag-iisa. Si Enoch din. Pero anong ginawa ni Enoch? He chose to walk with God. The holiness of Enoch was not produced by the holiness of his environment. Pastor, kaya siguro naging holy si Enoch kasi mababait lahat ng mga kapitbahay niya eh. Tsaka yung mga kasama niya sa trabaho o yung mga kasama niya sa bahay, okay silang lahat eh.
Kaya siguro madali sa kanya para mamuhay na may kabanalan. Sa akin, pastor, yung pamilya ko hindi Christian, yung aking mga kaibigan hindi Christian, yung mga tao sa paligid ko, lagi ko nakasama, mga hindi Christian, yung mga classmates ko, ang daming mga mga impluwensya sa akin No. Hindi naman yun dahil sa kung ano environment mo, yung ka. Yung ka. Diba? Iba pala yun It was produced by his faith in God. Yung holiness, kung bakit namuhay ng may kabanalan si Enoch, bakit malapit ang buhay ni Enoch sa Diyos? Because he trusted God. Kaya sabi ng 1 John 5:4, this is the victory that has overcome the world. Our faith. Yun ang tagumpay mo. So kung bakit ka magtatagumpay laban sa mundo at sa kamunduhan sa pamamagitan ng pagtitiwala mo kay Kristo. Hindi ka magtatagumpay kung wala kang pananampalataya. So don't underestimate what God can do in a believer who truly trusts in Him. Hindi mo kailangan ng perfect environment to live a faithful life. You need a life that is anchored in Christ. Mga magulang, makinig po kayo mabuti. Gusto po natin protektahan yung mga anak natin. Gusto natin lumaki sila na mayroong mga good influence. Tama ba? Taas kamay lahat ng mga magulang dito. Lahat ng mga parents. We want them to have good friends. We want them to study well. Gusto natin makatapos sila ng pag-aaral. Gusto natin magkaroon sila ng magagandang oportunidad sa buhay, matuto at talagang mag-succeed sa buhay. Wala pong mali doon. Pinagbabawalan mo siyang pumunta doon, bawal to, bawal yan, bawal to, bawal to, huwag mo gawin yan, huwag mo gawin yan. Yes, okay yun. But don't only build fences. Huwag lang basta natin i-build yung mga bakod para hindi sila mapahamak. Huwag mo lang bakuran yung anak mo. Huwag ka lang mag-build ng bakod para hindi sila mapahamak, hindi sila mahulog doon sa tukso na yon. I-build mo rin ang faith nila. I-build mo rin ang pananampalataya nila. Because eventually, darating ang time, hindi mo na sila kasama sa bahay. At 24/7, hindi mo sila makikita, hindi mo sila monitor kung sino kausap nila, sino mga taong kasama nila, kung nasan sila ngayon. You cannot control everything na nakikita nila sa social media, kakascroll nila. Hindi mo sila masusundan kung saan man sila pupunta. So, kapag wala ka, ano ang pipigil sa kanila? Ano ang magpe-preserve sa buhay nila para hindi sila makorrupt ng mundo na ito? Hindi yung mga pagbabawal mo, hindi yung mga rules mo, hindi yung mga restriction mo sa kanila, hindi yung takot nila na baka paluhurin mo sila sa asin o i-ground mo sila. They need faith. I-build po natin ang pananampalataya ng mga kabataan ngayon. They need to know Christ. They need to love Christ. They need to trust and understand the gospel of Jesus Christ. Kailangan po nila yon. Kasi ultimately, ang goal ay hindi lang basta ang goal natin bilang mga magulang, hindi lang basta lumaki yung mga anak natin na mababait. Ang goal ay makita natin yung mga anak natin may pananampalataya at sumusunod at kilala ang Panginoong Hesus. That is why our ministry always point people not merely toward a good behavior. Hindi lang basta magpakabait kayo, gawin nyo ito. No, we point people toward Christ. So, ang church po, hindi po ang goal na pabaiting kayo. At tingnan kayo, ano nangyari sa buhay nito? Ano nangyari sa buhay niya? Ganito, bawal yan. Huwag nyo gawin to, itong gawin nyo. Hindi lang basta ganun, hindi lang tungkol dun ang church. Ang church po ay tungkol po kay Kristo. Dahil si Kristo, kahit wala ang pastor, kahit wala ang magulang, kahit wala ang leader, kapag si Kristo nasa iyo at may pananampalataya ka, kahit mag-isa ka, susunod ka. Because behavior without a transformed heart cannot save us. Faith transforms the way we live. Number 2, faith changes who we live to please. Binabago ng faith
isang bagay na binabago ng faith sa buhay natin ay kung para kanino ka nabubuhay. Okay? Hebrews 11 verse 5 continues, sabi na, for before he was taken, he was commended as having pleased God. Now that's an incredible statement because Enoch pleased God. Ibig sabihin, nalugod ng Diyos kay Enoch. At binigyan tayo ng biblical principle sa verse 6. And without faith, it is impossible to please Him. It is impossible to please God without faith. Hindi sinabi na mahirap i-please si Lord pag walang faith. Ang sabi, imposibleng malugod sa iyo ang Diyos kung wala kang pananampalataya. Nakuha po ba natin? So without faith, it is impossible to please God. So paki-highlight yung word diyan na impossible. Ibig sabihin, the only way to please God is by faith. Hindi sa pag-church, okay, hindi sa pag-pray, kasi you can pray without faith. You can attend church without faith. Hindi sa iyong paggawa ng mabuti. Everything starts and begins by faith. And ultimately, that faith, if it is genuine, it will produce good works. It will produce an obedient life. A life that is surrendered to Christ. So again, faith is not an optional ingredient in the Christian life. It is a foundational element of our Christian life. Kasi, sabi ng faith, okay, ang faith ay naniniwalang ang Diyos ay Diyos at ako, hindi ako Diyos. Yun ang faith. So, ibig sabihin nun, sinasabi mo na ang salita ng Diyos ay mas dapat pagkatiwalaan kaysa sa nararamdaman ko. Ang karunungan ng Diyos ay dapat itrato natin na mas credible kaysa sa wisdom ko. Ang pangako ng Diyos ay mas reliable kaysa sa mga nangyayari sa buhay ko. Ang approval ni Lord mas mahalaga kaysa sa approval ng tao. Yun ang ibig sabihin na ikaw ay nabubuhay sa pananampalataya. You only live to please God. You only have the audience of one. Isa lang. One of the greatest struggles we have today is that we constantly look for the approval of the people around us. Lagi natin tinatanong, uy, nagustuhan kaya nila yung pinost ko? Marami kaya nag-like? Marami kayang nag-a-approve sa akin? Marami kaya nakakapansin sa akin? Nagagandaan kaya sila sa make-up ko? Nagandaan kaya sila sa outfit ko today? Tatanggapin kaya nila ako pang nag-join ako doon? Or mag-a-agree kaya sila sa sasabihin ko? And sometimes, yun din na nangyayari sa atin mentally. Kahit nasa ministry ka, alam niyo yung mga tao sa ministry, minsan ganun na rin ang mindset eh. O yung mga preacher, magugustuhan kaya ni Bishop yung preaching ko? Hala, wala nag-amen nung nag-preach ako. Baka pangit yung preaching ko. Pero bibigyan ko yung sikreto. May mga gusto mag-preach dyan. Gusto niyo po na maraming amen, lagi preach nyo blessing. Dami amen nun. Diba? Iyaon ka ni Lord sa kahirapan. Mga ganon. At pagpapalain ka ng Diyos, payayamanin ka ng Diyos. Maraming amen yan. Minsan ganun tayo, yung mga preacher, yung mga pastor. Diba? Yung mga bago pa lang ng mga leaders, lagi ko na-encounter. Magsasubmit kaya sila sa akin or what? Makikinig kaya sila sa akin. Hindi naman ikaw yun eh. Hindi mo naman ginagawa yun para sa kanila eh. Magugustuhan kaya nila yung church natin? Pastor, i-invite ko sila. Magugustuhan kaya nila yung church natin? Pastor, pa-aircon kaya, dagdagan kaya natin yung aircon, Pastor. Parang mainit eh. Makikita kaya ng mga tao na spiritual ako? Diba? Or pag ginawa ko ba to, matutuwa sila? But Enoch teaches us something. Faith lives for an audience of one. At yung isang audience na yun, walang iba kundi ang Diyos. Ibig sabihin po, kung tayo po ay may pananampalataya, dapat nabubuhay tayo, hindi na lang para sa mga tao na nakapaligid sa atin, kundi para sa Diyos. Do it for God.
Sabi mo sa katabi mo, do it for God. Sometimes pleasing God will make you lose friends. Sometimes others will lose opportunity because you want to please God. Minsan, yung iyong stand patungkol sa isang bagay na alam mo magko-compromise sa faith mo, maraming tao magkikriticize sa'yo. Pwedeng ikaw, halimbawa, hindi ka nakisama doon sa mga katrabaho mo na alam mong may ginagawa na hindi maganda at alam mong hindi yun ang kalooban ng Diyos at hindi yun gusto ng Diyos. Pero dahil hindi ka sumama sa kanila, may masasayang na opportunity. Sana yayaman ka na, di ba? Sometimes, following Christ will make people say, oh, masyado ka namang KJ. Di ka kasi sumama sa inuman nila. May mga kaklase mo, hindi mo sila pinagbigyan. Masyado ka namang, holy. Huwag mo huwag mo ka niyan, mapasok ka dyan, galing simbahan yan. Gaganon-ganonin ka pa, di ba? Masyado ka namang OA. Ba't kasi hindi ka na lang makisama? Sabihin sa'yo ng mga classmate mo. Nawawalan ka ng kaibigan kung hindi ka marunong makisama sa mga ginagawa namin. Pero ang tanong, yun ba? Nabubuhay ba tayo para i-please yung tao? Hindi. We don't live to please people. Ang totoong tanong, pag may gagawin ka, or may ginawa ka, tanongin mo, na-please ko ba ang Diyos? Nalugod ba ang Diyos sa ginawa ko? Now, you can do the right thing for the wrong reason. You can do something that looks good sa mata ng tao, but still not be pleasing to God. O po pwedeng nagbibigay ka ng pera para purihin ka ng tao. So maganda yung ginawa mo. Nagbigay ka ng pera. Kahit ako, gusto ko, bibigyan mo akong pera. Pero yung nagbigay ka kasi gusto mo, oh, bait naman yan. Gusto mo yun. Uy, generous naman yan. Gusto mo marinig yun. Sabi nga, di ba, kung magbigay ka, kahit bigay mo pa lahat ng kayamanan mo, kahit sarili mo pa, iaalay mo pa para doon sa tao. Kung walang pag-ibig, baliwala yun . So, pwedeng maganda sa labas, pero hindi na naman nakakalugod pala sa Diyos. Maybe you are serving God because you want recognition. Maybe you want to preach because you want people na palakpakan ka, matuwa sila sa'yo. Pwedeng mag-post ka ng Bible verses every day. Pwedeng sumama ka sa mga Christian people every day para isipin ng tao na, uy, spiritual tong tao na to. You can help people because you want them to owe you something. Pwede yun. Tutulungan ko tong tao na to para kapag ako naman ang nangailangan ng tulong sa kanya, hindi na ito makakahindi kasi meron siyang utang na loob sa akin. Maganda ba yung ganun? Okay ba yung ganung klaseng motive? O po pwede nagsishare ka ng gospel, pero kaya ka lang nagsishare ng gospel kasi gusto mong patunayan na mabuti kang Kristiyano. Pwedeng yung ginagawa, maganda. Pero, tandaan po natin, hindi lang si Lord nakatingin sa ginagawa mo, tinitingnan ng Diyos ang puso natin. So, kung ikaw ay merong biblical faith, tatanungin mo lagi sarili mo, ginagawa ko ba to dahil nagtitiwala ako sa Diyos? Ginagawa ko ba to dahil mahal ko ang Diyos? Dahil gusto kong i-honor ang Diyos? Dahil naniniwala akong ang plano ng Diyos ay mas maganda kaysa sa plano ko? So iba yung puso ng taong may faith. Hebrews 11:6 also says, whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Dalawang conviction. Unang-una, kailangan naniniwala ka na totoo at talagang buhay ang Diyos. At isa pa, kailangan naniniwala ka na ang Diyos nire-reward niya ang mga taong hinahanap siya. In other words, God is real, God is trustworthy, God is faithful, God sees, God knows, and God will ultimately make everything right in our life. Therefore,
Dahil naniniwala ako na later on, yung ginagawa ko, merong gantimpala sa Diyos at hindi naman hahayaan ng Diyos yung mga pagtitiwala ko sa Kanya at yung mga ginawa kong paglilingkod sa Kanya ay mawawala ng saysay, magpapatuloy ako kasi alam ko, one day, makakasama ko ang Diyos at bibigyan niya ako ng gantimpala. At tapat siya sa Kanyang mga pangako. Therefore, kahit ako magpatuloy sa paglakad, hindi ko man nakikita pa yung mga resulta at yung reward ng ginagawa ko, pero magpapatuloy ako kasi nangako ang Diyos sa akin at hindi sinungaling ang Diyos ko. Tutuparin niya yon. Yun ang faith. Amen? Kaya Lord, I will live my life to please you. I will live my life to honor you, to serve you. Wala akong ibang gustong i-please kundi ikaw lang. Yun ang totoong faith. Hindi dahil may gusto kang patunayan sa ibang tao. Nananampalataya ka kasi gusto mong malugod ang Diyos. And again, it is impossible to please God without faith. Sino po dito ang gustong i-please si Lord? Amen. Taas kamay, lahat ng gustong i-please si Lord. You need to have faith. You need to trust Him. Number 3, faith teaches us to keep walking until the end. Faith teaches us to keep walking until the end. So dito, grabe, powerful talaga ito. Lalo na nung binanggit ito ng author ng Hebrews, itong story ni Enoch, nung binanggit ito ng author ng Hebrews sa mga original audience niya. Sino ba kausap dito ng author ng Hebrews? Unang-una, ang kausap dito ng author ng Hebrews ay yung mga suffering Christians. Again, they were persecuted, they were pressured, they were being oppressed, they were tempted to give up, they were tempted to go back sa kanilang old religion, they were tempted to abandon their faith in Christ. And then, pagdating ng chapter 10, verse 35 to 36, di ba, sabi ng author ng Hebrews, therefore, do not throw away your confidence. Di ba? Ngayon may problema kayo, may pagsubok. Huwag niyo itapon yung inyong pananampalataya. Huwag niyo itapon yung confidence sa Diyos. Kasi may reward yung pagtitiwala sa Diyos. Lahat po na nagtitiwala sa Diyos, mayroong reward. Amen? For you have need of endurance. Verse 38, my righteous one shall live by faith. And if he shrinks back, I will not be pleased with him. Kita nyo ha? Huwag kayong tatalikod, sabi ng author ng Hebrews sa mga, kausap niya ng mga nagsasuffer ng mga Kristiyano. Yung mga nangihina na. Yung mga siguro, talagang sinusubok din yung pananampalataya nila. Maraming kumukontra. Alam niyo po, ganito naman marami naman sa atin dito, gusto naman talaga maglingkod kay Lord. Tama po ba? Gusto naman talaga natin sumunod sa Diyos. Kaso talagang meron lang mga kumukontra Meron lang mga hindrance. Ngayon, anong desisyon nyo? Kagaya ng mga tao dito nakausap ng author ng Hebrews, yung mga Jews, yung mga Jewish Christians na nagsasuffer. Anong desisyon natin ngayon? Kita nyo, kung tatalikod tayo sa pananampalataya, hindi natin malulugod ang Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi, huwag ka na tumalikod. Sabi mo, huwag ka tumalikod. Humarap ka. Sabi mo, humarap ka. Huwag tayo tumalikod sa faith. Huwag natin talikuran ng faith. Pero may encouragement siya, sabi sa verse 39, but we are not of those who shrink back and are destroyed. Yan. Pero sabi niya, naniniwala naman ako, hindi kayo kasama doon sa mga tumatalikod. Kayo ay yung mga taong nananampalataya at ligtas. And immediately, after niya sabihin yon, he comes to Hebrews chapter 11. Abel, Enoch, Noah, Abraham, Sarah, Moses, and all these people are examples of people who kept believing God. Kaya po kasama si Enoch dito because Enoch didn't just walk with God for 1 week. He didn't just walk with God for 1 month. He walked with God for 300 years. Not 300 Sundays,
Not 300 days, 300 years. He remained faithful, he kept walking, he kept trusting, he kept believing, he kept holding on sa promises ni Lord. He kept going sa kanyang pananampalataya for 300 years. Ilang taong ka nang nananampalataya sa Diyos? Pastor, 10 years and ayoko na. Oh, grabe naman. Look at Enoch. 300 years. Ano tinuturo sa atin ito? Now listen, church. Ang faith ni Enoch, tinuturuan tayo ngayon. That real faith in Christ, ang totoong faith, ay persistent. Ibig sabihin, hindi ito sumusuko kapag may struggle. Hindi ito bumibigay kapag ka may problema o pag wala ng pera. Hindi ito tumatalikod pagka wala ng blessing. Hindi ito napapagod pagka wala na siya, wala na siyang lakas, wala na siyang malapitan, hindi siya napapagod magtiwala, tuloy pa rin. Hindi siya hindi ibig sabihin hindi siya nagda-doubt. Minsan nagda-doubt ang faith, minsan umiiyak ang faith, minsan napapagod din ang faith, pero ang faith hindi sumusuko. Hindi ibig sabihin na hindi tayo naiiyak sa problema o hindi tayo tinatablan. Hindi ibig sabihin na hindi tayo nawawalan. Yes, nawawalan ka. Hindi ibig sabihin na minsan hindi ka nagda-doubt kung mangyayari pa ba yung inaasahan mo. Hindi ibig sabihin hindi ka na nabu-burn out sa ministry. Real faith only means that you keep on coming back to God no matter what happens. Bumabagsak, oo, pero dapat bumabalik sa Diyos. You keep trusting. You keep praying. You keep obeying. You keep repenting. Pastor, nagkasala na naman ako. Pero bumabalik ka pa rin kay Lord kasi ayaw mong bumitaw sa Panginoon, sa pagtitiwala mo sa Diyos. You keep on holding on to Christ because you know, Lord, hindi ko po kaya mapagtagumpayan tong kasalanan na to. Tulungan niyo po ako kaya hindi ka bumibitaw sa pagtitiwala mo kay Jesus. You keep walking. And sometimes you walk strongly, sometimes malakas ka, sometimes mabagal yung progress, sometimes yung faith mo nilalaban mo, ginagapang mo na lang, pero hindi ka tumatalikod kay Kristo. So, Pastor, okay lang po kahit minsan nangihina? Yes. Kasi, ang ating anchor hindi naman yung lakas natin . Ang anchor natin si Jesus. So, kaya ka nakakapagpatuloy, kaya ka hindi nawawala, kasi kay Kristo ka nagtitiwala, hindi sa galing mo, sa lakas mo, sa faithfulness mo. Kaya nga po ang series natin, Anchored in Christ. Because the Christian life is not, talagang iba yung faith ko, kaya talagang hindi ako bumibitaw kay Jesus . No, ang Christian life is about, alam kong hindi ako bibitawan ni Jesus. Lahat tayo gusto na natin minsan bumitaw, pero si Jesus, hindi tayo bibitawan. That's why we keep on trusting Him. There will be seasons na minsan yung faith mo hindi maganda tingnan. Sometimes, yung faith mo parang, yung preaching mo sa tao, parang ayaw makinig ng mga tao. Sometimes, yung faith mo, yung pag nagpipray ka pero walang sagot. Sometimes, yung faith mo, kailangan mo magpatawad kahit nasasaktan ka o kahit inagrabyado ka ng mga tao. That's faith. Sometimes, faith looks like continuing to serve God na kahit na pagod ka na. Minsan yung faith ay parang sinasabi mo kay Lord, Lord, hindi ko po naintindihan yung ginagawa nyo at yung hinahayaan nyo mangyari sa buhay ko. Pero nagtitiwala pa rin po ako. That's faith. Faith is not just trusting God only when circumstances are making sense. Sometimes, you trust God even if it doesn't make sense. Kaya parang, ano to? Lord, kung kailan naman nagtiwala ako sa iyo, kung kailan nag-commit ako, at kung kailan
Nag-yes ako sa calling ko. Ba't nagkaganto buhay ko? It doesn't make sense. But you keep on trusting God. Not because okay yung nangyayari. Not because maganda yung natatanggap mo o okay yung natatanggap mo. Faith trusts God because God is simply trustworthy. Ang Diyos lang po ang tapat sa mundo na ito. Yung katabi mo, tingnan mo, hindi man laging tapat yan eh. Hindi man laging tapat yan. Tao yan eh. Pero ang Diyos po hindi nagbabago. Ang Diyos po natin ay tapat. Alam niyo po, isang magandang bagay sa buhay po ni Enoch is that Enoch's walk with God had a destination. Meron pong destination. Here's something beautiful. Sabi ng Genesis, Enoch walked with God and he was not, for God took him. At sinabi ng Hebrews, by faith Enoch was taken up so that he should not see death. So si Enoch, nakaranas po siya ng isang unique experience at hindi po siya nakaranas ng kamatayan in the ordinary way. Hindi siya nalagutan ng hininga. Kinuha na lang po siya ng Diyos. Talaga kinuha, nawala. Nag-disappear. And that became a testimony. And he walked with God with a destination. Hindi na siya basta, hindi lang siya lumakad kasama ang Diyos na walang patutunguhan. He was going somewhere. At ganun din tayo. Hindi man tayo lumalakad kasama ang Diyos na parang basta lang naglalakad tayo na walang patutunguhan eh. The Christian life is not about surviving from Monday to Sunday. Hindi lang basta to yung magkakaroon tayo ng trabaho, nagtiwala tayo sa Diyos, tapos magkakaroon tayo ng anak, ng pamilya, tapos magbabayad tayo ng bills, bibuild mo yung career mo, and then you will retire, you'll get old, and you'll be soon dying. No, that's not just the Christian life. The Christian life is about a future that is coming through Jesus Christ. Jesus Christ is coming again. Magkakaroon ng resurrection, magkakaroon ng judgment, magkakaroon ng eternal life. There will be a new heaven and new earth. And there will be a day kung saan ang mga tao ay makakasama na ng Diyos forever. That's why we can keep walking because the world is not the end. Ang buhay Kristiyano hindi po natatapos dito sa buhay mo lang dito sa daigdig. Ang buhay Kristiyano ay magpapatuloy, magpawalang hanggan kasama ang Diyos. So how do we walk with God today? Pastor, nagigets ko na po. We need to walk with God. Oh, practically, Pastor, how do I do that? Paano ako lalakad? Gusto ko naman, taas kamay lahat ng gusto lumakad kasama ang Diyos. Okay? So how do we do it practically? Let me give you some practices. First, you need to walk with God through His Word. You cannot walk with someone na ayaw mong pakinggan. So kung hindi ka nagbabasa ng Bible, ayaw mo basahin yung Bible, it's hard to walk with God. Paano mo magagawang mabuhay kasama ang Diyos kung ayaw mo naman siyang pakinggan? And if God has spoken through His Word, we need to open His Word. Kasi nagsasalita ang Diyos, kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng salita. So don't just merely read the Bible para lang masabing natapos mo ang Bible, magbasa ka ng Bible para makilala ang Diyos. At sabihin mo, Lord, ano bang nire-reveal mo sa akin ngayon? What do you want me to believe? What do you want me to obey? What do you want me to change? What needs to change in me? Ano ba ang dapat baguhin sa buhay ko ngayon? Because faith grows when we hear God's word. Secondly, walk with God through prayer. Everybody say prayer. Ang prayer ay hindi lang po basta nilalatag mo yung shopping list mo sa Kanya. Pastor, ito po yung mga na-add to cart ko. Lord, gusto ko po ito po makuha ko ngayon. In-add to cart ko na po. I-check out ko na po ba? Lord, i-check out ko na po by faith. Lord, gusto ko po makuha yan, mabili ito, magkaroon ng gantong. Hindi naman ganun lang ang prayer. Ang prayer po is communion. Prayer is communion. It's not just presenting God with the things we want to have in this world. Prayer is saying, Lord, I need you. Guide me, correct me, strengthen me. Help me to trust you, Lord. Change my heart, Lord. So if you want to walk with God, you need to talk with God. Kausapin mo si Lord.
you pray. Pangatlo, walk with God through obedience. Again, faith is not simply believing na yung sinasabi ni Lord ay totoo. Faith obeys. Pag sinabi ni Lord magpatawad ka, magpatawad ka. Ba't wala nag-amen? Ayaw talaga mga kapatawaran, no? Mga galit kayo, ha? Pag sinabi ni Lord, layuan mo ang sexual immorality, layuan mo. Konti lang ulit yung nag-amen. Okay. Pag blessing, lakas-lakas. Pag sinabi ni Lord, pagpapalain ka ni Lord. Oh, lakas talaga pagka no? Okay. Pag sinabi ni Lord, huwag kang magsinungaling, huwag kang magsisinungaling. Humina na naman. Grabe kayo. Huwag kayong ganyan na pinipili niyo yung gusto. Everything na gusto ng Diyos, sundin po natin. That is how we walk with God. If God says, love your enemies, you love your enemies. Amen? Tingnan mo yung enemy mo eh. Tingnan mo yung enemy mo. Wala, tiningnan. O, mahalin mo yan. O, pag sinabi ni Lord, make disciples, mag-disciple ka. O, unti na naman na nag-amen. Pag sinabi ni Lord, i-share mo ang gospel, i-share mo ang gospel, huwag mo ikahiya. Amen? So, sometimes, sinasabi natin, ang prayer natin, Lord, pakita niyo po sa akin ang kalooban niyo, Panginoon. Lord, show me your will. Di ba yun ang prayer natin? Pero sabi ni Lord, alam mo, minsan ganito eh. Anak, pinakita ko na, hindi mo lang sinunod. Lord, pakita niyo po sa akin anong dapat kong gawin. Anak, pinakita ko na, hindi ka lang sumunod. Ayaw mo lang. So, hindi na po tanong, Pastor, ano ba ang will talaga ni Lord? God's will ba to? Sometimes, ang tanong, kung pinakita ba ngayon ng Diyos ang will niya, susundin mo ba? Yun ang dapat na tanong mo sa sarili mo. Hindi na kung, Lord, Pastor, or Lord, ito ba ang will mo? Hindi. Ang sabihin ni Lord, ay ito yung will ko, susunod ka ba? And also, fourthly, walk with God in community. Enoch walked with God, but he was not called to live in isolation. Hindi siya lumakad kasama ang Diyos na walang ibang kasama. The Christian life is not about Jesus and me, and then okay na ako doon. Hindi yun ang Christian life. We need brothers and sisters who will encourage us. We need people na magko-correct sa atin. We need someone na magme-mentor sa atin. We need a pastor, a leader. We need a fellow Christian who will pray for us. We need people who will ask us the hard questions in life. Kailangan natin ng mga taong magsasabi sa atin, kapatid, parang napapalayo ka na kay Lord. Parang nagko-compromise ka na sa faith mo. Kapatid, ipanalangin natin yan. Kapatid, balik tayo sa Word of God. Let's keep on walking. Because sometimes when you're tired, someone helps you to keep walking. So you need to grow in the church, in your relationship with the church people. Huwag mo i-isolate ang sarili mo. So you need God's Word, you need prayer, you need obedience, and you need the church. So I want you to imagine Enoch's life. For 300 years, he walked with God. Day after day, year after year, generation after generation. Nabuhay siya sa isang makasalanang mundo. Isang mundo na papunta na sa judgment ng Diyos. Gugunawin na ng Diyos. He lived among ungodly people. But he kept walking. One day, he was walking with God and he never came back. Because God took him home. So there is something beautiful about that picture. The Christian life is a walk. Hindi to pabilisan, hindi to karera, hindi to performance, pagalingan. It's not a one-time emotional experience. It's a walk. Sometimes mabilis yung lakad, sometimes mabagal, sometimes masaya yung lakad, minsan masakit yung paglakad mo, minsan masagana yung paglakad mo, minsan kulang, pero ang mahalaga nun, lumalakad ka kasama ang Diyos.
And here's the big question I want to leave with you. Are you walking with God today? I'm not talking about attending church. Hindi ko tinatanong kung nag-a-attend ka ba ng church. Are you walking with God? Hindi ko tinatanong kung marami ka ba alam sa Bible. Ang tinatanong ko, are you walking with God? Hindi, nabaptize ka ba, or nag-D-group ka ba, or nag-pray ka ba, or nagsiserve ka ba? You ask yourself today, am I walking with God? Because the evidence of genuine faith is not merely what we say. Faith produces a walk, a lifestyle. Huwag niyo po ako ma-misunderstand, ha? Hindi po ibig sabihin that you are walking with the Lord, perfect ka na. Walking with God does not mean perfection. Si Enoch, nagkasala din siya. Siguro nag-stumble din siya, nag-fail din siya. We still need repentance, but there should be a direction. There should be growth. There should be obedience. There should be a desire for Christ, a hatred for sin, a hunger for the Word of God. There must be perseverance. There must be progression. Hindi perfection, pero growing ka ba? Nako kapatid, kung ikaw ay pagod, kung ikaw po ay pagod na sa paglakad, maybe some of you are tired, you've been praying, you've been waiting, you've been obeying, and sinasabi mo kay Lord, Lord, gaano katagal bago mo sagutin yung prayer ko? Don't give up. Sabi ng Hebrews, you have need of endurance. You need to endure, you need to persevere. Keep walking. Hindi mo man nakikita pa yung sagot sa panalangin mo o yung reward ng Diyos. Pwede hindi mo pa naiintindihan yung ginagawa ni Lord ngayon, but keep on walking. Remember, God sees the destination. Alam ni Lord kung saan papunta yung buhay natin. Hindi mo man nakikita, pero nakikita ng Diyos kung saan ka papunta. Kailangan mo lang sumunod sa direction ng Diyos. At kung ikaw ngayon ay nagko-compromise, you may be compromising in your faith, you may be walking with God, but lately siguro, hindi ka na nakakapag-pray, nakakapagbasa ng Bible, nalalayo ka na sa Panginoon, at wala nakakaalam. Nag-compromise ka na sa thoughts mo, sa relationships mo, sa purity mo, na-compromise mo na, sa convictions mo, at masyado ka na naging komportable sa kasalanan, na okay na lang sa'yo yung mga bagay na alam mong hindi mo dapat ginagawa, at yung mga dapat mong ginagawa na tungkulin mo sa Diyos, mga spiritual disciplines, hindi mo na nagagawa, pero naging normal na lang sa'yo. Today, God is calling you back. Huwag mo nang antayin na tumigas pa ang puso mo. Lumapit ka na, magpabasag ka sa Diyos, repent, believe, and walk again. Because the grace of God is sufficient. And if you're a person who never trusted Christ, at ngayon mo lang narinig itong mensahe na ito, maybe matagal ka na nagti-church pero hindi ka pa talaga nagtitiwala kay Kristo. Narinig mo na ang gospel, narinig mo na ang tao ay makasalanan. You heard about the cross, you heard about Jesus Christ, you heard about His resurrection, His death. At marahil siguro naging information lang siya sa'yo. It's in your head, but it has never reached your heart. So today, don't just admire Christianity. Huwag lang natin basta hangaan si Jesus. Lumapit tayo kay Jesus. Ang sinasabi ng gospel, we have sinned against a holy God. And we cannot save ourselves. We need a Savior. Hindi tayo maliligtas ng ating mabubuting gawa o kahit anong relihiyon. Hindi yun na makapagliligtas sa atin. Ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang maging tagapagligtas natin. He lived the righteous life we could never live. He died the death that we're supposed to die for. He died on the cross for sinners. He bore the judgment that we deserve. And He rose again from the dead. At sabi ng Bible, lahat na magtitiwala kay Jesus, lahat ng magsisisi at magtitiwala sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. So hindi mo kailangan linisin muna ang buhay mo, baguhin muna ang sarili mo bago ka tuluyan lumapit sa Kanya. Mangyayari lang ang tunay na pagbabago ng buhay pag lumapit tayo sa Kanya. So come to Jesus and let Him change your life. So church, here's my prayer. Sana, hopefully, pag tayo maaalala ng tao, sana yung pinakamaalala nila, hindi lang yung naging successful ka,
naging mayaman ka, naging sikat ka, o marami kang na-accomplish. Hopefully, maalala tayo ng tao. At kung isa-summarize yung buhay natin, kagaya nung kay Enoch, he walked with me. She walked with me. That's the testimony of Enoch. Hindi lang basta nagtrabaho o may ginawa para sa Diyos, lumakad si Enoch kasama ang Diyos. So don't just simply do things for God, walk with God. So church, are you walking with God? Kung sa palagay mo na palayo ka na sa paglakad mo, it's time to go back into your intimate relationship with God, just like Enoch. Today is your turning point. Today is the day you start walking with God again. At sa mga nananatiling malapit sa Panginoon, sa mga tao na who's still walking closely with God, at may mga struggles, huwag kayong sumuko. Let's continue to walk with God by faith. Let's persevere until the end. Because real faith doesn't just believe in God, it walks with God even when the world walks away. So let's walk with God like Enoch. Let's all bow our heads and let's pray. We thank you, God, for your word today. Thank you, Lord, that we received strength and encouragement. Kagaya po ni Enoch, the world may be ungodly, the culture may be corrupted. But Lord, we are here and we want to keep on trusting you. Hindi man po kami perfect, Panginoon, but we want to grow and mature. We want to go deeper into your word, deeper na in our relationship with you. Huwag niyo po hayaan lang, Panginoon, na kami ay narito lang sa church. May our lives be like the life of Enoch, that he walked with you until the end. Yun din po ang desire namin, na kami po ay lumakad kasama ka hanggang sa dulo ng aming buhay. Lord, samahan mo kami. Iparamdam mo, Panginoon, na lagi ka namin kasama sa anumang sitwasyon ng aming buhay, na hindi po kami nag-iisa, na meron kaming Diyos na lagi nariyan. Help us, Lord God, to remain anchored in Christ. Thank you, Lord. We give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you.